contact sa aking magulang para di sila mag-alala. Sakaling mabasa ako ng ulan, maliligo ako agad para hindi ako magkasakit. Bilang anak, ready ako magplano, magsiguro at makabalita. I am ready. Serbisyong totoo. Hatid ng GMA News. I am ready. Alerto sa tag-ulan. Serbisyong totoo. Hatid ng GMA News. Kapartner ang Vaseline 2-in-1 Healthy Skin Soap at Paracetamol Tempra. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mahigit 20 bata sa Angeles City, Pampanga na ospital matapos kumain ng bunga ng galumbang. DepEd nagsasagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa food poisoning sa isang school canteen sa Tuguegarao, Cagayan kung saan 2 bata ang namatay. Pinakamahabang total lunar eclipse sa loob ng isang dekada namataan sa Pilipinas kaninang madaling araw. Exclusive ng programa investigador, ilang preso sa Manila City Jail Extension nakuna ng video na de-aircon, laptop at cellphone. Sa China, papayang may maliit na bunga pa sa loob. At Miley Cyrus, mainit na sinalubong ng Pinoy fans sa kanyang pagdating sa Pilipinas. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Sa Tuguegarao City, Cagayan, DepEd Secretary Armin Luistro, personal na dinalo ang mga estudyanteng na ospital dahil sa food poisoning. Kasabay nito, pinaalalahanan ng kalihim ang mga guro at school administrator na suriing mabuti ang pagkain inihahain nila sa kanila mga kantin. Darito ang report ni Micaela Papa. Eh, karating pa siya sa People's, nagsasalita pa siya. Ano sabi niya? Yung ko rin tinatanong ko sa kanya, ang sagot niya lang sa akin lagi, opo, opo. Pero pagdating sa CBMC, hindi na siya nagsasalita. Doon na po siya bumigay. Yung anak ko excited na pumasok sa school, kaya hinatid ko siya ng 1 linggo. Pero kahapon, hindi nagpahatid sa akin. Si ate na lang maghatid sa akin, Mang, dahil pagluluto ka dito sa bahay, sabi niya. Tapos ganun na lang nangyari, ma'am. Inuwi yung grade 6 na anak ko. Tapos nagsusuka na lang na bigla dito sa bahay. Lupay-pay na siya. Hindi lubos maisip ng mga magulang ni na Jessica Bangayan at Eloisa Balyot na ang pagkain inihain sa paaralan ang magiging mitya ng maagang pagkamatay ng kanilang mga anak. Binawian ng buhay sina Jessica at Eloisa matapos kumain ng sinantak o rice noodles na ipinamahagi sa feeding program ng Larion Bajo Elementary School sa Tuguegarao, Cagayan. Nagtungo sa probinsya si DepEd Secretary Armin Luistro. Bukod sa pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi, dinalaw din niya ang 40 estudyante at guro na nakakonfine pa rin sa iba't ibang ospital. Sinadya rin ng kalihim ang mismong kantin kung saan niluto ang sinantak. Batay sa paunang investigasyon ng Tuguegarao City Police, isang chemical daw sa kusina ng kantin ang napagkamalang asin ng gurong si Nicolas Fresado nang ihalo ito sa sinantak. Ang mukhang asin na kemikal, hinihinalang oxalic acid o panlinis ng marmol. Pero ayaw pa itong kumpirmahin ng mga health official ng probinsya. Hindi rin kasi pareho sa sintomas ng oxalic acid poisoning ang pangingitim ng bibig at daliri ng mga biktima. We just sent the specimen to DOH NEC to be sent to UP Poison Center. Totoo po ba na oxalic nga yung inilagay? Wala pa ho. It's not conclusive. Wala pa ho. Nagsasagawa na raw ng sariling investigasyon ng DepEd. Ang resulta nito, posibleng magkaroon daw ng implikasyon sa DepEd Memorandum 90-2007 na nagsasaad ng mga alituntunin sa mga school canteen. Paalala pa ni Secretary Luistro sa mga guro at school administrator, i-double check ang mga sangkap ng mga pagkaing inihahain sa eskwelahan upang hindi na maulit ang trahedya. Mga incidents na ganito, hindi naman maaaring tungkol lamang sa eskwelahan na ito. No? Kami palagi titingnan namin yung pangkalahatan, kaya yung gagawin naming review, una-una titingnan ko ano talaga yung nangyari. Mukha naman na talagang hindi naasahan at saka kaya lang malaking pagkakamali. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Babaeng naghanda ng spaghetti at orange juice na hinihinalang dahilan ng pagkakasakit ng may 200 residente sa Kalumpit, Bulacan, humingi ng tawad sa nangyari. Inaasahang lalabas na rin po ang resulta sa isinagawang rectal swabbing ng Department of Health para matukoy kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga residente. Narito ang report ni Lia Manyala.
nahihiyaman ako, tsaka naawa ako dun sa mga talagang nahirapan. Sana naintindihan nila na walang may gusto nang nangyari, walang sumadyat. Abot-abot ang paghingi ng paumanhin ni Nedy Tolentino ang mismong naghanda ng spaghetti at orange juice na ngayon hinihinalang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang mga kapitbahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Siya mismo ay nanakit ang tiyan at nanghihina pa habang ipinapaliwanag na posibleng ang yelong hinalo sa orange juice ang nakadali sa kanilang magkakapitbahay. Yung yelo kasi binili namin sa tindahan, syempre sa gripo kinukuha yung panggawa ng yelo, di ba? Minsan kasi may time na ganun, yung tubig na nanggagaling sa gripo, hindi siya malinis na malinis. Sa gitna ng idineklarang state of calamity sa barangay, ipasusuri na ng lokal na pamahalaan ang mga tubo roon. Sa ngayon, magrarasyon muna ng mineral water sa barangay bilang inumin, pangluto at panghugas. Yan ay kahit iginigiit ng Kalumpit Water District na walang problema sa sinusupply nilang tubig. Yung pipeline na hindi umari ang linyang plastic para hindi nagkakaroon ng oxidation. Kasabay ng pagsusuri sa mga tubo, nagsagawa ng rectal swabbing ang DOH National Epidemiology Center para matukoy kung anong uri ng bakterya ang tumama sa mga residente. Ang resulta malalaman sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Sa ngayon, 68 residente na ang pinauwi habang 47 pa ang nakakonfine sa Kalumpit District Hospital. Karamihan sa kanila, malambot na dumi na lang ang idinadaing. Pinapakain ko sila ng saging. Isang taon di kami kakain ng spaghetti. Para sa Unang Balita, Lia Manyalak reporting. 23 bata na ospital matapos kumain ng bunga ng galumbang sa Angeles City, Pampanga. Kwento ng isa sa mga biktima, isang lalaki raw ang humikayat sa kanilang kumain ng bunga. Mula sa Pampanga, may live report si Maria Ausante. Maria. Yes, Igan, magandang umaga. Patuloy pang ang inoobserbahan ang iba pa mga batang patuloy na nakakonfine dito sa ospital ng Angeles matapos makakain ng bunga ng galumbang. Dito sa Pampanga, tinatawag daw itong galumbang, pero sa Tagalog, Rizal at Manila, tinatawag daw itong tubang bakod o purging nut tree. So, ilang oras matapos isugod sa ospital ng Angeles ang 9 na taong gulang na si Dexter Garcia, tila nananamlay pa rin ito. Isa lang kasi si Dexter sa 23 mga batang naisugod ng sabay-sabay sa ospital kagabi. Matapos magsuka, sumakit ang tiyan at nahilo. Kumain sila ng natuyong bunga ng galumbang. Mabuti na lang at naagapan kaagad ang mga magkakalarong puro mga taga-barangay Pulong-Bulo, Angeles City, Pampanga. 4 na lamang ang natirang nakakonfine. Samantalang siya mang kinuna ng sampol ng dugo para sa dagdag na obserbasyon at 10 naman ang kaagad na naipalabas ng ospital dahil wala na sa peligro. Kwento ni Dexter, hinikayat daw siya ng isang lalaking kumain ng bunga ng galumbang. Umukyat po noon ako sa Seresang isama. Tapos pumunta po kami sa mga kasama ko. Sabi niya, kuha na lang kayo ng ganito. Tapos nagpakawa siya ng isa, tinik kami yung isa. Sabi niya, masarap ito. Tapos tinikman namin. Kalaunan, kinilala ng PNP ang lalaki na si Edwin Balbuena. Ayaw nitong magpa-interview sa harap ng kamera, pero ayon sa kanya, malinis ang kanyang konsensya. Inimbitahan na si Balbuena para sa questioning ng mga otoridad. Siguro, nakita nung bata na kinakain niya, nung mga kasama niya, nakikain na rin sila. Then, bali, ang pangalan niya ay Edwin Balbuena, taga Pulong-Bulo din, at pina-invite siya dito, dinala siya ng barangay dito, doon sa Pulong-Bulo for questioning. Paliwanag ng mga residente, hindi naman daw talaga kinakain ang bunga ng galumbang. Ang dahon lang daw nito ang mainam panggamot sa sugat at ginagamit sa panghihilot. Gamot po ito, hindi kinakain ito. Pero bakit kaya na-encourage yung mga batang kumain yan? Kasi po, dahil pag tuyo ganito, yung mga bata, siguro nakitang bago nung binuksan, ganito lumitaw, siguro nainggan yung tikman. Siguro akala lasang mani po siguro ito, dahil hindi ko naman tinitikman ito eh. Baka akala ng mga bata, mani. Kaya para maiwasan ang muling pagkadisgrasya ng mga bata, pagpaplanuhan na raw ng barangay na lagyan ng signage na wag nang kainin ang bunga ng galumbang. Pero para kay Dexter, mas mainam daw na putulin na lang ang punong muntik ng kumitil sa kanilang buhay. Sa ngayon, Igan, doble ingat na itong pinapatupad ng